Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa bilang ito. Narito ang inyong kaibigan at katuwang sa nutrition, si National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary Bernie Flores. Isang masaya at masustansyang Miyerkules ng hapon sa lahat ng mga listener ng One Nutrition, One Nation mula Luzon, Visayas at Mindanao. Asek Bernie Flores po muli sa tanggapan ng National Nutrition Council ng Department of Health sa Taguig City. Isang oras na naman tayong magkakasama mga kanutrisyon para sa masustansyang kwentuhan at talakayan. Tingnan nyo nga naman, papalapit na ng papalapit ang Pasko. At syempre, pag Pasko, ang isa sa mga inisip natin bukod sa mga pangregalo ay kung ano-anong paboritong putahe ang mga ihahanda. Dapat ay mag-ingat tayo sa pagpili ng ating mga bibilhin. Minsan, napapanood natin o naririnig sa mga balita na may mga tao na naospital dahil sa pagkain ng mga sirang pagkain. May mga pagkain din na nahahaluan ng mga chemical na hindi dapat isinasama. Kaya't kailangan maging mas mapanuri tayo para maiwasan natin ang mga sakit at maaaring pagkamatay na nanggagaling sa hindi ligtas na pagkain. At para mabigyan tayo ng kaalaman tungkol sa mga sakit na maaari nating makuha sa mga pagkain at kung paano ito maiwasan, tumutok lamang kayo dito sa ating programa dahil yan ang ating tatalakayin ngayong araw. Pupunta din tayo sa Kalilangan, Bukidnon para alamin at kumustahin ang kalagayan ng ating mga kababayan doon. At kukumustahin din naman natin ang mga kababayan natin sa Region 10, Northern Mindanao at sa Bicol Region naman, ang Region 5. Lahat ng yan sa pagbabalik ng One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na mahigit sa 40 na uri ng sustansya ang kailangan ng katawan araw-araw para manatiling malusog? Pangunahin dito ang tubig, macronutrients gaya ng protein, carbohydrates at fats, at micronutrients tulad ng vitamins and minerals. Walang iisang pagkain na nagtataglay ng lahat ng sustansyang ito. Ugaliin kumain ng iba't ibang uri ng pagkain upang makamtan ng tamang dami at balanse ng sustansyang kailangan ng katawan. Dapat ba lang kasing mabuti ang pagkain araw-araw? Piliin lamang ang masustansyang convenience foods at importante rin na tangkilikin ang fortified foods at ugaliin ang pagbabasa ng mga labels. Kung gagamit ng mga food supplements, importante na kumonsulta muna sa doktor bago gumamit nito. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation program at kasama niyo pa rin ang inyong lingkod, Asek Bernie Flores. At ngayong hapon na ito, para makikumusta sa isa sa ating mga Nutriskwela Community Radio Station, makakausap natin mula sa Kalilangan, Bukidnon, ang station manager ng Radio Kalilang 104.9 MHz FM na si Mr. Nonito Cusio. Masustansyang hapon sa iyo, Mr. Nonito, at sa lahat ng ating kababayan dyan sa Kalilangan, Bukidnon. Opo, ma'am. Magandang hapon po. Maayong hapon din kanilang tanan. Maayong hapon din. Kumusta din sa ating masipag na mayor ng Kalilangan na si Mayor Nenita M. Suyao at sa lahat ng bumubuo ng Community Radio Council? Yes, ma'am. Sis, actually, it's the same. Still busy. Mayor natin ngayon is yes, ongoing meeting as of now. He's out of town attending a meeting with some of the municipal mayors of the province of Bukidnon po. Okay. Kasi nabalitaan ko siya ba ang president ng League of Municipalities? Opo, ma'am, siya po yung president ng Bukidnon chapter ng League of the Municipal Mayors. Sige, pakikumusta na lang sa kanya mula sa National Nutrition Council. So punta tayo sa balitaan. Maiksi lang ito, Mr. Nonito. Balitaan mo naman kami, kumusta ang operations ng Radio Kalilang? Hanggang saan ba naririnig ang broadcast ng Radio Kalilang? Actually, as of date, yung Radio Kalilang po is within the municipality of Kalilangan. It has covered 13 barangays out of 14.
dito po sa munisipyo ng Kalilangan. Then aside from within our municipality, we also have reached at least 3 municipalities po. Sa western part ng Kalilangan, we have the 2 municipalities in the province of Lanao del Sur. Ano pong munisipyo Specifically yun? in Bombaran po. Bumbaran? Bombaran, and then we also have reached the part or portion of Wao, Lanao del Sur. Sa Wao, okay. Opo. And then dito po sa province of Bukidnon, we are also nakaka-cover din po natin ang several barangays of Pangantukan, Bukidnon, the neighboring municipality of Kalilangan po. Panguntakan, okay. So malaki-laki rin naman pala ang ang nare-reach. Ano naman po ang mga anong mga ginagawa ng Radyo Kalilang para hindi bumitiw yung mga nakikinig sa inyong mga programa? As of date po, may mga programa po tayo na meron tayong mga patimpalak, yung bugtong program po tayo na yung nag-host ay nagbibigay ng mga prizes sa mga nakakasagot sa bugtong. Paano po sila sumasagot, Mr. Nonito? By text? Through sila? text messages, or sometimes we come personally dito po sa ating studio to give their answer po. Mga anong oras po yun? Yung bugtong po na yun is ginagawa po ng ating yung nag-host po niyan ay yung CRMC chairman po, si Mr. Lanzaderas, and he's doing it every Tuesday. Once a week po. Every Tuesday morning, 9 o'clock. Ano po ba ang I'm sorry, 1 o'clock po, 1 o'clock. 1 o'clock, panggising, oo. Ano po bang sign on? Anong time ang sign on at saka sign off ng radio? Radio Kalilang po, we start signing on from Monday through Saturday. Opo. We have signing on at 6 o'clock in the morning. Okay. Tapos po, nagsa-sign off po tayo ng 6 o'clock. 6 o'clock in the afternoon. Oo. Tapos ano po yung mga programa ninyo na talagang nakatutok sa nutrition? Actually, we have several program in our attempt also to comply to what is being required by the NNC. Meron po tayong 10:30 to 11, Monday to Friday po ay yung nutrition hour. Okay. So, may mga reading materials po tayo na sinusupply ng Office of the Municipal Nutrition Action Officer. Opo. And ako po yung nag-a-anchor nito, but din yung mga reading materials po natin ay galing po sa regional office ng NNC. Opo. Then, aside from that, we also have MWF. Meron po tayong schedule na 30 minutes mini drama on nutrition, yung mga canned programs po natin. Ine-air po natin yan from 3:30 to 4 p.m. every Monday, Wednesday, and Friday po. Ito ba yung Katumbas ay Biyaya? Opo, yun po, ang okay. Katumbas ay Biyaya. Then, meron pa po, ma'am, we have 4 to 5 every every Wednesday din po ito, at saka Friday, 4 to 5, meron tayong Mother's Hour. Bisaya pong title nito mga pagtulunan sa panimalay. Okay. Anchored by one of our municipal midwives, si Mrs. Judith Lucernas po of the Rural Health Unit. Oo. And that covers 2 hours every week kasi nga, magkasunod po yun, Thursday at saka Friday. Oo. Yun po ang niya. Maganda ang reception dito sa mga programang pang-nutrition, Mr. Nonito? Opo, ma'am, kasi nga ang midwife po natin kasi, aside of having her program, sa mga assigned barangays din, we also encourage the mothers to tune in on Radio Kalilang for additional information in terms of yung sinasabi natin na pag-aalaga sa kanilang mga pamamahay. Oo. So, ito yung tinatawag natin na Mother's Hour po ito. Oo. Meron then, aside po niyan, meron pa po, ma'am, yung sa 4 to 5 din natin, another 4 to 5 natin is we have the Araling Pansakahan. This is also anchored by one of our agricultural technologists natin sa Department of Agriculture. Okay, agriculture naman. Wala naman kayong fisheries kasi wala po. Wala po kami kasi
Fresh water, meron kami pero hindi masyadong nag-propose yung aquatic farming dito sa Municipality of Kalilangan. Yung kumusta naman po yung mga kapitan, barangay chair, at saka ang office ng mayor? Meron po ba sila ng special slot or program para maparating naman nila yung mga balita? We have arranged it with the ABC office. ABC, then they already have assigned yung clerk po ng Association of Barangay Council. Meron po siyang slot, pero as of now, hindi pa siya nakapagsimula. Meron po we have encountered that technical problem because of the fact na nagkakaroon ng continuous raining po dito sa Municipality of Kalilangan. Affected po yung yung transmitter. Signal. Hindi pa ba napataasan? Nataas po with the approval or consent of the province of Bukidnon sa telecommunication. Na-elevate po namin yung antenna. Kaya alang on the past, this is the third week na we're trying to procure yung nasira po kaming spare parts sa transmitter, ma'am. Medyo tinamaan yata ng kidlat yung transmitter. Affected kaya nga ngayon nag-ooperate yung studio namin pero hindi na po kami hindi makukuha yung namin, yung program namin sa mga radio monitors. Sa iba. Sige, papuntahan pa titingnan namin kung ano magagawa. Siguro kausapin namin kayo outside of this program para malaman natin kung ano talaga yung problema, ha? Ma'am. Sige po. Mabuti naman, maganda naman ang balita at tuloy-tuloy na ang ating radio broadcast sa Radyo Kalilang, Mr. Nonito. Okay na, wala na tayong problem sa so far yun na po ang technical problem na encounter namin na we're trying to act on it. Okay, maraming salamat Mr. Nonito Cusio, ang atin pong station manager ng Radyo Kalilang 104.9 MHz FM sa Kalilangan, Bukidnon. At pakikumusta na lamang po kami sa lahat ng ating kababayan dyan sa Kalilangan, Bukidnon, mula dito sa One Nutrition, One Nation. At sa aming pagbabalik, sisimulan na natin ang usapan tungkol sa ligtas na pagkain. Diyan lamang po kayo at magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na para mahikayat ang kapamilya na kumain ng gulay ay dapat bumili ng gulay na nasa panahon? Bukod sa mura na ito, sa diwat hitik pa ito sa sustansya. Importante din na iba-ibahin ang mga gulay na inihahanda araw-araw upang ito'y maging kaaya-aya sa mga kakain. Maaari ring subukan ng malulutong na gulay tulad ng carrots, letsugas at pepino na kinakain ng hilongman o pinasingawan. Planuhin ang paghahanda ng pagkain base sa isang main vegetable dish. Halimbawa, ang pinakbet ay maaaring ihain kasama ng prito, pinangat o pinaksiw na isda. Dagdagan ng gulay tulad ng malunggay, kangkong, dahon ng sibuyas, kinchay, carrots at iba pa ang instant noodles para madagdagan ang sustansya nito. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Kayo po ay nakikinig pa rin sa One Nutrition, One Nation at para sa ating main topic ngayong hapon, pag-uusapan natin ang tungkol sa food safety at kung ano-ano ang mga sakit na maaari nating makuha sa hindi safe na paghahanda at pagpili ng pagkain na ating ihahain. Paano nga ba natin ito maiiwasan? At ano nga ba ang epekto nito sa ating katawan? At para sagutin ang lahat ng yan, makakasama natin si Dr. Mavic Piñon, ang Nutritionist Dietitian 3 ng Food and Drug Administration na siyang mas kilala sa dati nitong pangalan na Bureau of Food and Drugs ng Department of Health. Kumusta at masustansyang hapon sa iyo, Dr. Mavic? Masustansyang hapon din, Asek Bernie, at sa lahat ng inyong masugid na tagapakinig. Okay, maraming salamat po sa pagbibigay ng opportunity na makausap natin ang dito sa ating One Nutrition, One Nation, ang taga Food and Drug Administration dahil malapit na po ang Pasko. Diba? Marami ng mga kainan. At kung minsan nakakalimutan natin na yung napaka-importanting aspeto na food safety.